nabanggit niya yung mga little things na talagang nararamdaman ng mga tao. 'Di ba inamin ni President yan, eh, sabi niya, nag-focus kami sa mga big ticket projects na long term talaga at ang implementation niyan talagang after pa ng administrasyon niya. Tama naman. Ang sinasabi ko lang, dito sa droga 'no, sabi niya nakatutok dun sa drug traffickers, 'di ba? Mga drug lords na malalaki, hindi yung patay ng patay, sabi niya ayaw niya ng gano'n. So basically ayaw niya yung ginawa ni Duterte. Pero ngayon sabi niya nare-realize niya, dapat din tumutok dun sa street level, drug related crimes. Papaano siya ano yung makikita natin in the coming months or siguro weeks, given this new policy pronouncement by the president? Okay, nadinig natin kailangan talaga mas marami yung police visibility. Noon pa namin 'to talaga nire-request at umuo naman si, General Marbil. Parang gumagawa naman siya. Siguro may mga pagkakataon lang na talaga 'pag nakikita natin sa news mga, Christian, minsan yung nakukuha na sa CCTV, yung mga tipong walang police at that time. Sabi nga natin minsan isolated 'to, pero kailangan pa rin tutukan. Kasi siguro maliban sa pulis, 'di ba? Siguro yung mga barangay, mga tanod natin, siguro magtulong-tulong po tayo para maiwasan po natin 'to. Minsan kasi ang bilis umalisi nung iba. Kaya yun yung nakukuha ng CCTV. So, well anyway, pag-iingtingin pa rin nito, katulad sinabi ng Pangulo, lalo-lalo na yung protection sa taong bayan, sa mga kababayan natin. Siguro mas lalo pang paigtingin para maproteksyonan sila, lalo-lalo na yung mga nasa kalye. Dun sa corruption 'no, kasi napag-usapan po ito, talagang ito yung nadidinig ko rin sinasabi ng iba, malalaro yung corruption under the Marcos administration, nadidinig niyo rin 'yan 'no? And, nagre-reflect 'to sa presidente, dahil administrasyon niya 'yan, 'di ba? Pinag-uusapan kung papaano, nalulustay daw yung yung public funds natin. Gaano ba talaga ka-priority ng Pangulo itong pagsawata sa corruption? At ano yung kanyang mga konkretong, programa laban dito? Okay, Christian, ngayon, wala ako masasabing detalye patungkol diyan, pero sabi ko ang isang example nga ay yung matanggal. Si, ex or former OWA admin, kasi malaking halaga 'yon. So, sa amin kasi ang binitawan sa aming salita, kapag may ganitong issue especially sa pera talagang tanggal. Kung may inefficient ka, as in sobrang inefficient na hindi ka nagiging liability ka na sa gobyerno, kailangan tanggalin. Pero kung masasabi natin na talamak yung korapsyon, wala pa akong detalye paumanhin. Kung parte ng executive, basta ang alam natin ayaw ng Pangulo ng korapsyon. So, hihingi lang ako ng detalye, Christian, Sige po, I understand. Oo, pero ang binanggit niya rin sa kanyang podcast, sabi niya nung in the last 3 years, basta may report na validated, tanggal agad. Hindi na raw nila ina-announce 'no, tama po? Hindi na raw ina-announce yung mga tinanggal. Oo, nagkataon lang ito, lumaki. Sa akin naman dapat yata i-announce yan para hindi pa marisan. Hindi naman para hiyain 'no, pero para hindi pa marisan. Tapos number 2, hindi yata dapat na huminto sa pagtanggal, 'di ba dapat kasuhan po kung corruption ang issue, hindi po ba? Alam ko kinakasuhan naman. Siguro hindi na lang sa utos niya kundi utos kung let's say si, Secretary Hans Kakdak, nag-investigate sila. So tinanggal at alam ko kakasuhan. So may mga admin case pa rin yan at criminal case na binubuo sila. So hindi humihinto sa pagtanggal kasi ang swerte naman Oo. kunwari ng opisyal na na-involve sa corruption kung ang Mm. punishment lang nawala sa gobyerno. Ang swerte Oo, naman niya, 'di ba? wala hindi naman papayagan yun. Talagang dapat panagutin. Okay. Isa rin nakita ko pong parang tema dun sa kanyang podcast. It seems to me na merong communication problem yung Marcos administration. Kasi galing na rin mismo rin sa Pangulo 'no, yung mga ginagawa nila hindi raw properly nako-communicate. Would you agree na siguro before kayo pumasok 'no, Feel merong ko, communication problem? oo. Kasi ilang taon? Almost 3 years, halos, 3 years, oo. Oo. Okay, ito pa yung isang nakikita ko. Katulad niyan, ina-announce namin yung Buka Center. Kasi ito yung free talaga 'to, medical service 'to, Christian, for all. 'Di ba? Kunyari magpapa-blood test ka, yung diabetic ka, yung mga testing, libre na 'yan. Pero ang tingin ko, bakit ba hindi siya naka-capture masyado? Naka-capture ba siya ng mainstream? Kasi sa totoo lang,
Nung binalita lang yan sa akin at sinabi namin sa Good News namin, noon ko lang nalaman, pero 1 year na pala siya na umaandar. There are already 51 bukas centers nationwide. At marami nang nakikinabang na kapwa natin Pilipino kasi libre. Pero ba't hindi kaya, ang tanong natin, bakit hindi siya nakaka-capture? May problema ba ang palasyo patungkol dito? Pero makikita mo yan sa PTV 4, sa RTVM, sa Radyo Pilipinas, na-announce yan. Kaya state-owned ito eh. Pero nakaka-capture ba siya ng mainstream? Diba? Diba dapat siguro, dapat saan ang problema? ayoko sabihin sa mainstream, pero sana lang. Sa mainstream sana, I wish, sa akin to, personal ko to, I just wish na yung mga programa na pwedeng makinabang yung tao, ma-announce ba? Masabi rin sa kanilang news. Kasi ang nangyayari sa atin, siguro mas patok yung i-news nila yung nakikita sa CCTV na nagbabasagan ng salamin ng bintana ng kotse. Minsan patok yun sa tao eh. Pero sana lang mas mapakita rin ng mainstream help the government na mapakita yung mga magagandang bagay na maaaring pakinabangan ng tao. Ikaw, sige, Christian, tell me, kailan mo nadinig yung bukas centers ng Pangulo at ng DOH? Sasagutin ko yan. Sige, Ang tagal ko nadinig yan. Nung nag-podcast, nung ko lang nalaman. Oh. Nung podcast lang. Talaga? Nung podcast lang. Pero at least alam mo. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Kasi ano lumalabas, ang magaling dyan sa ganyan, si Bongo. Nakuha niya yung malasakit narrative. Kahit hindi naman original idea yan. Diba? Parang nakuha niya yan, Mr. Malasakit. O, number 1 siya ngayon sa Senado. So, siguro, baka may pagkukulang din sa strategy on the part of communication. Ito kasi yung dumating sa amin eh. Okay? Ito lang yung dumating sa amin, nadidinig namin. So, di ko alam, ayoko namang ibintang kay Senator Bongo to. Please, wala. Pero nadidinig namin is pag may tao doon, ang sasabihin daw ng mga tao, magpasalamat kayo kay Senator Bongo. Magpasalamat kayo kay Senator Bongo. So, hindi kasi ganun ang Pangulo. Christian, sinabi ko na sa'yo, nadinig ko ang Pangulo eh. Mismo sa harapan ko, sinabi niya na ang taong bayan dapat hindi sa kanya magpasalamat dahil trabaho to ng gobyerno. Ang magbigay ng serbisyo. Tama kaya naman yan. Diba? Sorry po, ba't di niya sabihin publicly? Di ba? Tama yan. Totoo, pero ito ako, sa amin nung isang meeting, kasi sabi niya, ito po gagawin nating proyekto, mas marami po matutuwa dito kasi makikinabang sila. Oo, pero ayoko magpasalamat ng taong bayan sa akin kasi trabaho ito. Dapat lang nang gawin natin to. I heard it. Ako mismo. The first time kong madinig yun, talaga wow. Pero hindi niya sinasabi bakit. Siguro dahil hindi siya ganun eh. Hindi siya flaunting eh. Yung iba mga politiko ngayon, lahat ng konting tulong, di ba? Kailangan dapat nakalagay ang pangalan nila. So siguro dapat yung bukas center para malaman ng mga tao, ayoko naman sabihin na magpasalamat kayo sa Pangulo, pero proyekto po ito ng Pangulo, ang bukas centers. So sana ma-realize nila na sa Pangulo pong proyekto yan at ng DOH. Ano yan? Bali, sorry para lang may detalye. Yung bukas center, saan siya makikita? Saan makikita? Sa mga ospital? Okay. Wala akong listahan dito, no? Pero hindi, may mga centers talaga siya na kung saan sila nakatayo. Sorry, hindi ko dala. Hindi naman detalye. Yung ano lang, yung general idea. Teka lang meron minsan sa ospital, meron minsan sa, talagang parang isang center. Isang center siya na stand alone, na makikita mo sa local, sa bukas centers. So hindi ko na alam kung saan talaga siya nakalagay, hindi ko pa nakita, pero may mga video na po tayo na talaga marami natulungan to. So more pa centers to be open pa. So yun po. Kasi sabi ko nga, 'di ba, parang masakit na on my part na ako din nandito na ako sa Malacanang, ngayon ko lang nadinig, pero last year pa to. Tapos sinabi nila, ay pamumulitika to. Last year pa to po kasi.
'Di ba? So, Opo, parang siyempre masasaktan din yung pangulo para bang lahat na ng trabaho niya pamumulitika. opo. Hmm, Hindi, pero ang siyempre alam naman 'to ng mga taong nasa gobyerno 'no, kung talagang matino yung pamamalakad. Nakakatulong yung pag-streamline ng bürokrasya para mas maging efficient yung delivery ng services. Pero mas maganda po talaga kung palakasin yung mga institusyon para hindi na tayo, ah, nakaasa sa mga politiko. Kunwari, salamat Bongo dahil sa Malasakit Center, kung nagfa-function nang maayos yung ating health system, kung yung PhilHealth natin very efficient at binibigay yung karampatang benepisyo para sa mga tao. And I saka think yan, 'di ba, Attorney Claire, ano yan, hmm, eh, puwedeng gawan ng paraan ng pangulo, eh. Yung hmm, pag-zero sa budget ng ano, subsidy ng PhilHealth nitong nakaraang budget. Eh, kaso jinustify ng presidente na marami namang binibigay, eh, na hmm, additional benefits, eh. Ang sa'kin mm. lang from a policy perspective, medyo hindi yata tama yung, pagtindig ng pangulo dun sa issue ng PhilHealth. Again, in the context of strengthening our institutions to provide better services to our people para hindi tayo nakaasa sa mga politiko at personalidad. Yun Yeah, lang po. I agree. Pero, lumalabas kasi dito, Christian, siguro mas maganda kung napaliwanag na maayos 'to 'no. Sana i-gets mo si Sino i-gets mo po? si Secretary ano, Ralph Recto, kung bakit Ah, kailangan yung ibang pondo dun is magamit para sa iba. Sabi ko, hindi ko alam, kay Carmina na-explain ko 'to. Yung ibang pondo na nakuha pinambayad sa HEA, yung mga frontliners na hindi nabayaran nung panahon ng pandemic. Maraming pinanggamitan ito kasi naka-stuck siya. Kumbaga, hindi kasi siya yung pondo para doon sa yung revenue na sinasabi natin. Ibang pondo siya na naipon, na dapat magamit kaysa naka-standby do'n. Kasi total may pondo tayo para do'n para sa pagpapalaki ng coverage. Kaya tandaan natin mga, sasabihin ko sana mga ka-clear, Paxnatics, eh, okey lang ka-clear. Maraming nanonood na makaka-clear dito. yung pondo kasi is tandaan natin ang dami na rin pong nalakihan yung coverage because yun yung sinabi at inutos ng Pangulo sa PhilHealth. Gusto ko kung puwede ba tignan natin ang budget, taasan niyo yung coverage niyan. Marami na po ang nataasan ng coverage, yung mga na puwedeng makuha na benepisyo yung mga kababayan natin. Pero sabi ko nga siguro dapat ito shino-short saka yung nire-reels saka yung tini-TikTok para yung mga tao hindi na magbabasa ng news. Hindi na pupunta sa website ng DOH, makikita na lang nila kasi papasok sa feed nila. Pero Iba na kasi ngayon ang pagpapa-promote, eh. Kumpleto ito sa website ng DOH or kaya may mga programa ang DOJ, DSWD. Pero parang hindi na 'to yung style na papasok ang tao sa website. So dapat may pang ano na 'to, eh, may pang TikTok, may Facebook, parang something like that para nakikita ng tao, 'di opo. ba? Hindi, yun nga, yung sa PhilHealth, of course, subject siya ng litigation ngayon sa ano, eh, sa Supreme Court, Mm. 'no? So, hintayin natin kung ano yung magiging ruling ng Supreme Court. Yes. Pero siyempre ang contention diyan is that yung PhilHealth Fund, dalawa lang dapat paggagamitan, 'di ba? Mm. Puwedeng pababain yung premium at palawigin yung mga benepisyo. Yun ang contention diyan ng mga petitioners. Anyway, Yes. yun nga, dito, yung issue nga ng efficiency kasi nga, puwede kasing maglabas tayo ng mga bagong mga programa, 'di ba? Okey yan. Puwedeng hindi Mm. idikit sa pangulo o hindi, o Mm. puwede idikit o hindi. Pero ang point, 'di ba dapat mas pinapalakas yung mga institusyon. Tapos for instance, sa budget natin sa Kongreso, ang daming question po dun sa binalangkas sa budget ng ating mga magagaling na mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Ferdinand Romualdez. Oh, ang daming problema ron, 'di ba? Oh, At the time hindi ko siya masagot, wala pa ako. Wala pa ako at the time. ang dami kong gustong sabihin sa budget na 'yan, eh, 'no? Pero I don't know where the president stands on that budget, Hmm, 'no? Meron siyang mga binito, 'di ba? Pero hmm, that was relatively minuscule when it comes to the kind of, hmm. enormous allocations, put in by the congressman. Anyway, yun nga, sa when it comes to the communication issues, anong balak niyong gawin diyan? Ako talaga sabi ko kanina kinausap ko si Mama Amina Pangandaman. Sabi ko, Mm. "Marami din namang projects, maraming nakikita, ano mang pinopondohan ng DBM." Pero sabi ko, "Ma'am, tingin ko dapat para nakikita ng tao 'to, hindi dapat sa website lang. May pamamaraan talaga na ngayon, TikTok, alam mo 'yun, shorts, na alam mo kita agad ng ano, hindi na tayo puwedeng traditional na info, eh. Papaano i-disseminate yung info na ganito.
dapat maging millennial na rin ang dating ng paano to ipapakita. Para sa taong bayan, sabi ko yung Buka Centers, dapat talagang tinitiktok to, para nakikita ng taong bayan, ay, meron pala ganitong project. Diba? Ang dami po kasi talaga na siguro, medyo traditional pa yung pagbibigay ng info. Meron kami, sabi ko nga, PTB4 meron, RTBM meron, Radyo Pilipinas meron, sa mga PIA meron. Pero, papasukin ba to ng ibang mga tao? Minsan, hindi na yan magbabasa. So, dapat ang paano to ibigay, i-disseminate, in the style ng millennial. Diba? Para kita agad.